Hindi obra aling simang na pangit. Mga pesteng bata kayo. May mga pangontra pala kayo sa orasyon. Kaya ang tatapang nyo. Pero akala nyo ba makakaligtas pa kayo sa akin? Kakainin ko kayong tatlo. Ano ka? Hindi mo kami makakain Tsaka kay Bebeng pa lang, hindi mo na siya mauupos. Kami pa kaya? Ang taba-taba kaya ni Bebeng? Oo nga. Tsaka ma-high blood ka kay Bebeng aling simang. Tinawanan pa siya ng tatlong bata. Kaya naman, mas lalo lamang itong nainis. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ngayon ay ang pagpapatuloy ng kwento ni Juana, ang tamad na albularya. Nandito na po ang cute niyong anak na si Juana, Nay. Tay? Mabuti at ayos ka lang, anak. Maupo ka dito. May pag-uusapan tayo ng Tatay Berto mo. Ano po yun, Nay? Bakit ang seryoso niyo po? Ipapamana niyo na po ba sa akin ng mga ari-arian niyo? Hindi yun. Pero ikaw din naman ang magmamana nun, balang araw. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin ng tatay mo. Ano po ba yung pag-uusapan natin, Nay? Makinig kang mabuti anak. Kahit ano pang malaman mo, hindi magbabago ang lahat. Ikaw pa rin ang anak naming si Juana. Oo nga, Juana. Tandaan mo, walang magbabago sa pagtingin namin sa'yo ng tatay mo. Naku, bakit hindi niyo nalang sabihin sa akin, Nay? Ang dami niyo namang palikoy-likoy. Inaantok na ako Juana, hindi ka namin tunay na anak. Ano po? Hindi niyo po ako tunay na anak? Oo, Juana. Ang totoo niyan, nakita ka lang namin noon ng tatay mo sa gilid ng daan nung pauwi na kami galing din dun sa fiesta ng Tia Bebang mo. Akala namin may nag-iwan lang sa'yo at inantay namin na may maghahanap sa'yo. Pero wala. Kaya, inampun ka na lang namin. Nakita nila Berto at Berta na tila ba nalungkot si Juana. Kaya naman niyakap nila ito. Huwag kang malungkot, anak. Kahit naman ampun ka namin. Wala namang mababago sa pagtingin namin sa'yo ng tatay mo. Hindi naman po ako nalilingkit dahil, Nay. Ha? Ano? Kasi po, hindi malilipat sa pangalan ko ang mga ari-arian niyo pag nawala na po kayo, Nay. Bigla namang nainis si Berta kay Juana dahil nalungkot pala siya nang dahil lang doon. At hindi dahil sa nalaman niya na ampun lamang ito. Peste ka talagang bata ka? Akala ko pa naman nalulungkot ka dahil nalaman mo na hindi ka namin anak. Yun pala, ang mamanahin mo ang iniintindi mo? Tumawa naman si Mang Berto at niyakap si Juana dahil hindi man lang ito nagalit sa kanila ng kanyang nanay na ngayon lang ipinagtapat sa kanya na ampun lamang nila ito. Biri lang po, Nay Berta. Tay Berto, wala naman po akong pakialam sa mamanahan ko sa inyo Kasi nakakatamad po pag maraming alagaing hayop at taniman. At saka mas mahalaga kayo sa akin kaysa doon. Kasi walang mag-aalaga sa akin pag wala kayo. Ay nako, halika nga anak. Niyakap na din ito ni Aling Berta dahil nga kahit hindi nila anak si Juana ay hindi matatawaran ang pagmamahal nila dito. Juana, hindi mo ba gustong malaman kung sino ang mga totoo mong mga magulang? Hindi po, kasi kayo naman po ang nanay ni tatay ko. Bakit pa po ako maghahanap ng iba? Kaya kahit po pangit kayo, ay ayos lang po sa akin yun, Nay. Hindi naman alam ni Berta kung matutuwa ito o magagalit sa anak na napakapilya. Ay nako, mabuti pa mag-almusal na tayo. Para makatulog ka ng bata ka. Nag-almusal na nga ang tatlo at nabunutan ng tinik ang mag-asawang Berto at Berta dahil nasabi na nila ang matagal nilang tinatagong lihim kay Juana. Matapos kumain na inatulog na muna si Juana dahil nga puyat ito. Samantala, sa kalaban naman nito na sina Sylvia at Mercedes. Anong plano mo, Mercedes? Mukhang hindi mo basta-basta malalapitan ng batang anak ni Juanita. Huwag kang makailam sa gagawin ko, Sylvia. Paghahandaan ko ang batang yon, pagbabayaran ko siya sa ginawa niya sa mukha ko. Tsaka kung matutuwa si Panginoong Carrion pag nalaman niyang buhay pa ang kanyang apo kay Juanita. Matutuwa ba? O magagalit? Mag-isip ka nga, Sylvia. Pag sinabi mo kay Carrion na buhay pa ang anak ni Juanita na pinapapatay niya noon sa angkan mo at nalaman niyang nabigo kayong mahanap at mapatay ang bata noon, sigurado ako na baka siya pa mismo ang uubos sa angkan mo, Sylvia. Kaya huwag kang hangal.
Napagtanto nga ni Sylvia na tama nga si Mercedes at may punto nga ito. Dahil nagsinungaling ang ina nito noon kay Carion at sinabing napatay na nila ang bata. Ngunit ibang bata yon at hindi ang anak ni Juanita. Tama ka nga Mercedes, kaya ngayon itutuwid ko ang pagkakamaling yun ng pamilya ko. Kaya unahan na lang tayo sa pagpatay sa batang yon. Sige, pero sinisigurado ko sa'yo na ako ang tatapos sa batang albularyang yon. Naghiwalay na ang dalawa at nagplano ng kanilang mga gagawin. Lumipas ang hapon at nagising na si Juana mula sa pagkakatulog nito. Nagtimpla ito ng kape at umupo sa likod ng bahay nila sa may puno ng mangga. Magandang hapon mga kaibigan. Magkakape lang ang cute niyong kaibigan ha. Wika ni Juana sa mga gabay nito na nakikita niya sa taas ng puno ng mangga. Habang nagkakape, ay nakita naman ito ni Aling Berta na gising na. Mabuti naman at gising ka na, Juana. Apo Noy, ang sarap nga po ng tulog ko eh. Mabuti naman. May pagkain akong tinabi doon sa may kusina kung nagugutom ka na. Hindi po ako nagugutom, Nay. Pero pakikuha nga po doon para po pag nagutom ako, kakainin ko na lang po dito. Ano? Bakit hindi ikaw ang kumuha? Nakakatamad po na eh. Ay nakong bata ka talaga. Pati ba naman pagkain? Natatamad ka pang kunin? Kinuha na nga lamang ni Aling Berta ang pagkain na inilaan nito para kay Juana. Kaya naman kumain na din si Juana habang nagkakape. Kunwari ka pa. Sabi mo hindi ka nagugutom. Bigla po akong nagutom nang makita ko po kayo, Nay. Ano akala mo sa akin? Pagkain? Sige na. Dito ka muna sa bahay at pupunta lang ako sa tatay mo sa taniman natin para kumuha ng mga gulay at bibili na din ng isda. Para may ulam tayo mamaya. Sige po, Nay. Lumakad na nga si Aling Berta at naiwan si Juana sa kanila ng mag-isa. Kaya naman nag-isip ito ng gagawin para magantihan si Aling Simang na kumulam sa kanyang mga magulang. Dahil wala na ito sa kanilang bahay at tumakas ng malaman na siya ang kumulam sa mga magulang ni Juana. Saan kaya nagtatago si Aling Simang? Tumakas yung pangit ng matanda ngayon ah. Bigla namang nagwika ang mga gabay ni Juana na kung gusto niya umano ay hahanapin nila ito. Bigyan lamang niya ang mga ito ng oras at mahanap nila ang matandang mangkukulam. Sige Nuno, Kaprite, hanapin niyo si Aling Simang at sabihin niyo kung saan siya nagtatago. Nagwika ang duwende na sige umano pero walang magbabantay sa kanya at hindi naman umano maasahan ng tikbalang na si Buhawi na hindi pumipirme at palagi na lamang umaalis. Ayos lang ngayon, hayaan niyo na si Buhawi. Ayos lang naman ako, may kwintas naman ako, hindi ba? Kawag na kayo mag-alala sa akin mga kaibigan. Lumakad na nga ang gabay ni Juana para hanapin ang mangkukulam na si Aling Simang sa utos na din ng kanilang alaga na si Juana. At ito ang inaantay na pagkakataon ng mga nag-aabang kay Juana na sina Sylvia at Mercedes. Ay na sila Kapride at Nuno. Umanda sa akin sa Aling Simang. Hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang at mapanganib siya. Baka ibang tao naman ang kukulaman niya sa susunod. Lumipas ang ilang sandali ay nakarinig si Juana nang may tumatawag sa kanya sa labas ng kanilang bakod at ito nga ay si Bebeng. Kaya naman, pinuntahan niya ito. O bakit, Bebeng? Magandang hapon, Juana. Napadaan lang ako para magpasalamat sa tulong mo sa amin kagabi. Wala yun, Bebeng. Halika, pasok ka muna. Ag na, Juana, uuwi din ako kaagad eh. Pagkita na lang tayo bukas. Sige, Bebeng. Tapos, kukuha tayo ng mga tanim na gulay sa taniman namin. Tapos ilalako natin para may pera tayo. Sige, Juana, sasabihan ko si Nana para 3 tayo ulit. Sige, Bebeng, kita na lang tayo bukas ng umaga ah. Lumakad na nga si Bebeng papalayo at pumasok na si Juana sa bahay nila. Pero ilang sandali lang ang lumipas ay may tumatawag na naman muli sa kanilang bakod. Kaya muling lumabas si Juana sa kanilang bahay para tingnan kung sino yon. Nakita ni Juana ang isang matandang babae na hindi nito kakilala at nakangiti pa sa kanya. Pero lingid sa kaalaman ni Juana ay isa ito sa mga alagad ni Sylvia na nagkukunwaring matanda. At gumamit pa ito ng malakas na sa tagabulag para hindi malaman ni Juana na aswang ito dahil nga sa alam niya na magaling din ang bata. Magandang hapon. Ano pong kailangan niyo po, Lola? Magandang hapon, Neneng. Maaari ba ako makahingi ng konting pagkain sa'yo? Nagugutom na kasi ako.
Hindi pa ako kumakain mula kanina ah. Ano po? Pagkain? Pasensya na po Lola. Wala pa kasi dito ang nanay kong masama ugali. Kaya hindi pa po nakakapagluto. Ganun ba Inaeng? Baka naman pwedeng makahingi ng tubig na laang kung wala kayong pagkain dyan. Tubig? Sige po, sandali. Kukuha po ako. Pumasok nga ng bahay si Juana para kumuha ng tubig. Kaya napangiti naman ang nagkukunwaring matanda dahil balak nang lagyan ng laso ng baso na ibibigay sa kanya ni Juana. Kawawa naman ng matandang mukhang nagkukutom. Pangit naman kung tubig lang ang ibibigay ka sa kanya. Alam ko na, ipagluluto ko na lang si Lola ng noodles. Nagluto nga si Juana ng noodles para ibigay sa matanda. Kaya naman, nagsiga muna ito sa kanilang kalan para naman mag-init ng tubig. Asa na kaya ang batang yon? Kumuha lang ng tubig. Ang tagal-tagal pa. Nagintay nga ang matanda na nagkukunwari lamang at nagpapanggap para mabiktima niya si Juana. Pero lingid sa kaalaman niya ay nagluluto pa ito ng noodles kaya ito natatagalan. Inahawa na. Hindi ka nag-iisip. Kaya pala matagal kumula ang tubig dahil maraming tubig ang inilagay mo. Inilagay na ni Juana ang noodles at dahil napadami ang kanyang tubig ay tumabang na nga ang sabaw nito. Tabang, naparama kasi ng tubig eh. Di bale, lalagyan ko na lang ng asin. Nilagyan nga ito ni Juana ng isang kutsara ng asin at saka hinango na ito at inilagay sa mangkok. Samantalang, naiinis na naman ang matanda dahil sa tagal ni Juana na bumalik. Pesteng bata yon. Bakit ang tagal bumalik? Makaalis na nga lang. Baka madatan pa ako ng mga magulang niya rito. Aalis na nga sana ang matanda na alagad ni Sylvia dahil sa inip nang biglang lumabas si Juana na may dalang mangkok at tinawag siya nito. Lola, pasensya na at natagalan ako Ipinagluto kasi kita ng noodles eh. Ito, masarap at malasa yan. Ganun ba Inaeng? Kaya pala ang tagal mo. Pasensya na po, kasi sabi niyo po, nagugutom po kayo eh. Kaya kahit nakakatamad, pinagluto ko po kayo. Ito po, tikman niyo po Lola. At iniabot nga ni Juana sa matanda ang isang mangkok ng noodles. Sandali Lola, ikukuha ko po kayo ng tubig niyo, kaya kainin niyo na po yan. Tumakbo muna si Juana papunta sa loob ng bahay nila para nga kumuha ng tubig. Kaya pala ang tagal. Akala ko, nakalimutan na ako. Pero dito ko na lang ilalagay ang lason ko sa niluto ng batang yon. Lalawayin na sana ito ng matanda nang nagulat ito nang nakabalik na kaagad si Juana na may dalangang tubig. Lola, masarap po ba? Oo Inaeng, masarap ang luto mo. Hindi niyo naman po yata tinikman yan eh. Tinikman ko nang pumasok ka. Masarap. Sige nga, tikman niyo nga po ulit. Tinikman nga muli ito ng matanda at dito ay napaubo ito sa sobrang pait. Naku Lola, mabait po ba? Ito po, inumin niyo po. Iniabot ni Juana ang baso ng tubig sa matanda na mabilis naman niya itong nilagok. Masarap po yung kalamansi juice Lola. Nakita ni Juana kung papaano tumakbo ng mabilis papalayo ang matanda sa kanya. Kaya naman, nagtaka ito. Ang bilis naman ng matanda yung tumakbo at saka pinitawan pa yung mangkok at paso. Nabasag tuloy, lagot na naman ako nito si nanay kong masama ugali. Ay naku! Pumasok na nga ng bahay nila si Juana. Samantalang, tumakbo naman ang matanda sa kakahuyan at dito na ito nagkikikisay dahil sa ininom nitong kalamansi juice na bigay ni Juana hanggang sa bumulugta na nga lamang ito. Napatay ni Juana nang hindi sinasadya ang matandang aswang na alagad ni Sylvia. Kaya inis naman si Sylvia nang madat na niya ang alagad na nakabulagta at patay na kanyang inutusan na lasunin ng batang si Juana. Pesteng bata yun Napatay niyang isa sa tusong alagad ko. Hindi bale, ako na mismo ang kikilos kaya humanda siya sa akin. Balik naman kay Juana sa bahay nila ay dumating ng kanyang nanay Berta, pati na rin ang kanyang tatay Berto. Juana, bakit may basag na mangkok at baso dun sa bakod natin? Kasi po nay, may pinapakain po akong matanda kanina na nagugutom. Tapos, nabusog na, tumakbo ka kaagad. Kaya nabitiwan niya ang basa at mangkok, kaya pinabasag. Ha? Bakit tumakbo? Ewan ko. Basta, tumakbo na lang kaagad yun eh. Ang balis pa nga. Ay naku Juana, pinaglololoko mo na naman kami ng tatay mo Paano tatakbo ng mabilis sabi mo matanda nga yun?
Ewan ko po na. Basta, yun talaga yung ginawa niya eh. Eh bakit hindi mo nilinis ang mga bubog doon? Mabuti hindi namin naapakan ng tatay mo. Nakakatamad pong linisin, Nay. Kaya kayo na lang po ang maglinis dun. Ay nakong bata ka talaga. Pag sa iba napakasipag mo. Pero pag dito sa bahay, napakatamad mo talaga. Wala na nga nagawa si Aling Berta kundi linisin ang kalat sa labas ng kanilang bakod. Sumapit ang gabi at naghapunan na sila at nagpahinga. Kinabukasan maagang nagising si Juana at nagkape na kaagad ito. Mas nauna pa itong nagising sa kanyang nanay Berta. Kaya naman nagulat ito nang makita nagising na ang anak at nagkakape na. Aba, ang aga mong gumising ah. Maglalako kasi kami ng gulay nila Bebing at Nana ngayon, Nay. Ikaw, pag walang pasok ang aga-aga mo nagigising. Pero pag may pasok, napakahirap mong gisingin. Tapos na po ako. Alas na po ako, Nay. At tumakbo na nga si Juana palabas ng kanilang bahay. Sandali Juana, hindi ka pa nag-aalmusal anak. Ay nako, ang bilis talagang tumakbo ng batang yun. Pumunta nga si Juana sa bahay nila Bebeng at Nana para sunduin ng mga ito. Tao po. Bebeng. Awana, magandang umaga sa'yo. Ang aga mo naman yata. Maaga ako nagising, Bebeng eh. Ganun ba? Kaya pala ang aga mo. Sandali, Wana. Magilamas lang ako ha. Naghilamos na nga si Bebeng at lumabas na ng kanilang bahay. Sinundo ng dalawang isa pa nilang kaibigan na si Nana sa bahay nito. At pagkatapos ay tumungo na sila sa taniman nila Wana. Ayun, Bebeng. Nana, mga tayo ng sariwang gulay dito. Tapos ibenta natin sa kabilang baryo. Sige, Wana. Ang dami niyang tanim. Mabuti pa kayo. Malawak ang lupain. Bebeng. Namana kasi yan ng nanay tatay ko sa mga magulang nila eh. Kaya marami silang lupa at mga alaga. Nga. Masipag dun kasi si Mang Berto eh. At mabait. Kaya pinagpapala. Nga. Pati na din naman si Aling Berta at itong si Wana. Mabait din naman, Nana. Hindi kagaya ni Aling Simang. Nga. Pero kamusta na kaya si Aling Simang? Bigla na lang nawala sa baryo natin. Ayaan niyo na yung si Aling Simang. Baka nagpapakalayo-layo na yun. Ali kayo, mamitas na tayo ng mga gulay. Namitas na nga ng gulay si Wana, Nana at Bebeng. Kumuha sila ng ampalaya, talong at mga sitaw. Ayun, ayos ito, Wana. Marami na to. Mabigat din kasi kapag kumuha pa tayo. Nga, lalakad pa kasi tayo sa kabilang baryo. Kukunti pa lang ngayon. Marami pa dun. Tama na to, Wana. Kami naman ni Nana ang magdadala. Hindi naman ikaw eh. Kaya ayos ito para hindi masyadong mabigat. Sige, balikan na lang natin ang iba sa susunod. Lumakad na nga ang tatlo at tinungo ang kabilang baryo para magbenta ng mga gulay. Bili na po kayo ng gulay mga ale. Sariwa po ito. Bili na po kayo ng mga gulay sa mga cute na batang nagtitinda. Sigaw naman ni Wana. Maraming ang bumili kina Wana ng mga gulay dahil nga sariwa ang mga ito at maganda pa ang klase. Kaya naman sandali lang at napaubos na nila ito. Pero dahil kapwa hindi nakapag-almusal ang tatlo, ay nakaramdam na sila ng gutom habang papauwi na sa kanilang baryo. Nagugutom na ako ah. Di pala ako nag-almusal kanina at nagkape lang ako. Ako nga rin, Wana, kasi maaga tayong lumakad eh. Bibili na lang tayo dun sa tindahan ng tinapay, Wana. Dahil marami naman tayong benta. Nga, naka-300 din tayo. Nag-100 tayo, Wana. Hindi, Nana. Sa inyo na ni Bebeng. Ilibre niyo lang ako ng tinapay sa tindahan. Sige, tara. Kaya naman lumakad na nga ang tatlo patungo ng tindahan para bumili ng tinapay na kanilang makakain. Ali, magandang umaga. Pabili nga po kami ng tinapay at ice tubig po. Sige, sandali mga bata. Magtubig muna tayo, Wana ha. Maaga pa kasi uminom ng soft drinks eh. Bebeng? Sige, walang problema. Mga bata, eto na yung tinapay at tubig. Salamat po, Ali. San ba kayo galing? Mukhang hindi kayo taga rito ah. Nagkakabilang bari po kami, Ali. Nagbebenta kasi kami ng gulay ng mga kaibigan ko. Wala na kasing bumibili masyado sa bari namin. Kaya dito kami nagbenta. Napaubos nga po namin dito eh. Ganun ba? E di mabuti naman. Siya nga pala.
Pag magtitinda ulit kayo dito, umaga lang ha. Huwag na kayo magpaabot ng hapon dito. Delikado ngayon ang baryo namin. Bakit naman po, Ali? May manananggal kasing gumagala dito. Ilang magsasaka na ang nakakita. Mabuti na lang nakatakbo sila at nakapagtago ka agad. Ano? Manananggal? Nakakatakot naman yun. Kaya nga sinasabihan ko kayo para hindi na kayo maglako dito paghapon na. Sige po, Ali. Salamat po. Matapos kumain ay umuwi na ang tatlo dahil magtatanghali na din. Paano, Bebeng? Nana, uwi na ako ha. Salamat talaga, Wana ha. Makakabili na kami ng bigas na ito. Nga, Wana. Salamat sa'yo. Walang ano man yun, Nana. Bebeng, Umuwi na nga si Wana sa kanilang bahay. andito na po si Wana ang maganda. Mabuti naman at nakauwi ka na. Maligo ka na doon. Nang makapananghalian na tayo. Apo, Nay. Naligo na nga si Wana at pagkatapos, naupo na ito sa mesa para kumain. Dumating na din na naman ang kanyang tatay Berto galing ng bukid at matamlay ito. Oh, Berto? Bakit mukhang matamlay ka yata? Ano nangyari sa'yo? Sinabi namang Berto na sinabihan siya ng isa niyang kumpare kanina na namatay ang isinilang kumpare na taga-kabilang baryo kaya ito matamlay. Namatay kasi ang isang kumpare ko. Mabait kasi umano yon at kasundo niya. Ganon talaga. Kung sino ang mabait, siya ang palaging unang kinukuha. Mabuti na lang pala talaga, Nay. Masama ugali niyo, no? Anong ibig mong sabihin, Wana? Ibig sabihin, magtatagal po kayo hanggang sa lumaki ako kasi hindi ka agad kayo kukunin ng impyerno. Pesting bata ka. Ano akala mo sa akin? Demonyo? At sa impyerno ako babagsak? Pipingutin na nga na naman sana ni Berta ang makulit na anak. Pero nakita ni Berta na bigla ding nalungkot si Wana. Kaya naman, hindi na niya ito naituloy pa. At bakit pati naman ikaw nalungkot, Wana? Kasi, Nay, naisip ko pag nawala pala kayo ni Tatay Perto, mag-iisa na lang pala ako sa buhay. Wala na mag-aalaga sa akin, lalo pat ampun lang ako. Nagkatingin na naman ang mag-asawang Berto at Berta dahil sa sinabi ng kanilang anak na si Wana. Sino naman ang nagsabi sa'yo na iiwan ka namin ng Tatay Berto mo? Hindi ka lang pala tamad, madrama ka din minsan. Ayan Berto, sinimulan mo kasi. Pati tuloy ako nalulungkot sa sinabi ng anak mo. Niyakap namang Berto si Wana at sinabihan na wag na niyang banggitin na ampun lamang ito dahil hindi na mahalaga yun sa kanila. Sige po, Tay Berto at Nanay Berta, huwag na po kayong umayak. Kasi po, ang papangit niyo eh. Nakakawalang gana po tuloy kumain. Bigla namang umurong ang luha ni Aling Berta dahil sa sinabi ni Wana sa kanya. Anong sabi mo, Wana? Kumain ka na nga lang dyan. Baka makasapuyong na talaga kitang bata ka ha. Kumain na nga lang si Wana. Sinabi namang Berto na alis umano ito para dumalaw sa lamay ng kanyang kumparing namatay sa kabilang baryo mamaya. Sige, pero sasama kami ni Wana sa'yo. Ayoko nga, Nay. Nakakatamad pumunta sa lamay. Tsaka sa kabilang baryo pa, ang layo kaya. Kayo na lang ni Tatay Berto ang pumunta ron. Ako na lang ang pupunta. At sandali lang naman ako ron eh. Hindi, wala akong tiwala sa'yo. Baka makipag-inuman ka pa ron, kaya sasama kami sa'yo ni Wana. At wag ka nang kumontra dyan, Wana ha. Naku, sige na nga. Kaya naman wala na ngang nagawa si Wana, kundi ang sumang-ayon na sa kanyang nanay Berta. Nang sumapit nga ang gabi, ay maaga silang naghapunan. At pagkatapos ay lumakad na sila papunta sa kabilang baryo, kung saan ang lamay ng kaibigan ni Mang Berto na namayapa. Pagdating nila ng lamay, ay maraming tao ang nandoon na nagsusugal at nakikiramay na rin. Kaya lumapit na sila sa pamilya ng namatayan para makiramay. Nagkwentuhan naman sina Aling Berta at ang asawa ng namatay. Samantala, si Mang Berto naman ay niyaya ng ilan nitong kumpare na uminom. Kaya naman naiwan si Wana na mag-isa at humingi ito ng pera sa kanyang tatay Berto. Tay Berto, pahingi naman po ng pera dyan oh. Binigyan naman ito kaagad ng kanyang tatay Berto, kaya naman pumunta ito sa mga nagsusugal ng pusoy. At dito ay tumaya si Wana at sunod-sunod nga ang panalo nito. Wow, ang swerte ko naman. Palaging panalo ah. Dumami ang pera ni Wana
dahil sa sunod-sunod nitong panalo hanggang sa makita ito ni Aling Berta na nagsusugal. Kaya naman nilapitan ito ng kanyang nanay para nga sana sawayin. Diba? Sinabi ko na wag kang magsusugal. Ikaw, ang bata-bata mo pa? Sugarol ka na? Nay, tumataya lang naman ako dito para maaliw ako. Nakakabagat kasi nang walang ginagawa. Kahit na, tumigil ka na nga dyan. Wala na nga nagawa si Juana kundi ang tumigil. Paano ba yun mga kaibigan? Di nyo na mababawi ang pera niyo sa akin? Pinatitigil na ako ng nanay kong masama ugali. Napakamot na lamang ng ulo ang mga nagsusugal dahil halos lahat ng pera nila ay nakaywana na. Papagalitan sana ni Aling Berta ang anak nitong si Juana pero hindi na niya nagawa nang makita niyang binigay ni Juana sa may bahay ang lahat ng kanyang pera na pinanalo sa sugal. Ito po ginang abali ko po. Sana makatulong po sa inyo kahit papaano sa gastusin niyo po sa lamay. Napatingin naman ang ginang kay Aling Berta at dito ay tumango si Aling Berta at sinabing kunin na niya ito. Bigay umano ito ng anak niyang si Juana. Dagdag tulong na din sa kanila. Kaya naman nagpasalamat ang ginang kay Juana pati na rin sa kanyang ina na si Berta. Wala po yan ginang. Mas malaki pa sana yan. Kaso pinigilan ako ng nanay kong masama ugali. Anong masama ugali? Ikaw, namumuro ka na sa akin Juana ha? Pero lang po nay. Ikaw naman. Galit ka agad. Ginang, pagpasensya niyo na po ang nanay ko Ganyan po talaga yan Doon ka na nga sa tatay mo. Baka masapuyong talaga kita ditong bata ka. Pagpasensyahan mo na ang anak ko Mari ha. Nagwika naman ang ginang. Naayos lamang umano at natutuwa nga ito sa anak nilang si Juana na sobrang biba umano at makulit. Kaya dito ay tumungo na lamang si Juana sa kanyang tatay Berto na nagiinom kasama ng kanyang mga kakumpare. Tatay Berto, dito na lang po ako sa inyo. Sabi ng nanay kong pangit. Nagwika naman si Mang Berto na bakit umano. Ano na naman ba umano ang ginawa nito at nagalit na naman ang kanyang nanay. Wala po, tumaya lang naman ako dun sa nagpupusoy. Nanalo nga ako, tapos binigay ko lahat sa kumari niya yung napanalunan ko. Natuwa naman si Mang Berto sa ginawa ni Juana kaya ipinagmalaki pa niya ito sa kanyang mga kainuman. Lumipas ang ilang oras at medyo may tama na ng alak si Mang Berto. Kaya naman, nagyaya nang umuwi si Aling Berta at isa pa ay gabi na rin naman. Umuwi na tayo Juana, Berto. Ay, lasing ka na naman. Sinasabi ko na nga ba kung hindi kami sumama ni Juana sa'yo? Tsak hindi ka na naman makakauwi sa bahay. Tara na nga tay, inaantok na din ako. Wala na ngang nagawa si Mang Berto kundi magpaalam sa mga kainuman nito dahil nga nagyayaya ng umuwi ang kanyang mag-ina. Nagpaalam na din si Aling Berta sa may bahay na mauuna na sila at medyo may kalayuan pa ang kanilang lalakarin. Ay nako, hawakan mong mabuti ang tatay mo Juana ha. Lasing na naman yan, baka matumba yan. Bakit hindi po kayo humawak kay tatay Berto? Kayo ang asawa Nagwika naman si Mang Berto na kaya na naman niya umunong maglakad at hindi naman ito lasing at nakainom lamang. Anong nakainom lang? Hindi ka na nga makalakad ng tuwid dyan Habang naglalakad ang mag-anak ay bigla naman sila na nakarinig ng malakas na pagaspas. Ano yun Juana? Mukhang binabagat yata tayo nay. Ano? Anong binabagat? Ayun pa sa unahan natin Nakita ni Berta at Juana ang dalawang babae sa kanilang unahan at ito ay sina Sylvia at si Mercedes. Kamusta bata? Nagkita rin tayong muli. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Narito kami para sa batang yan. Kaya ibigay mo na lang siya sa amin para hindi na kayo masaktan ng asawa mong lasenggo. Anong kailangan niyo sa anak ko? Wala naman. Gaganti lang kami sa ginawa ng batang yan sa amin. Hinawi ni Mercedes ang mahaba nitong buhok kaya naman lumantad kina Berta at Juana ang sunog nitong mukha. Naalala mo ba? Ang ginawa mo na to sa aking bata ka? Juana, anak, kilala mo ba sila? Hindi po, wala po akong kilalang pangit maliban sa inyo nay. Lasing bata ka? Nasa panganib na nga tayo, nilalait mo pa ako? Totoo naman po talagang hindi ko sila kilala Di bali na. Hoy, kayo, kung ano man ang pakay niyo sa anak ko,
Hindi ko kayo hahayaan hanggat buhay ako. Hindi niyo magagalaw si Juana ko. Dadaan muna kayo sa bangkay ko bago mangyari yun. Ayan, ang nanay ko na may sabi na hindi niyo ako magagalaw hanggat buhay siya, kaya unahin niyo na siya mga pangit. Ganun ba? Sige. Kung ganon, ikaw na lang ang uunahin ko, babae. Ano ba, Juana? Tingnan mo. Mukhang tututuhanan tuloy nilang sinabi mo. Kayo naman na nagsabi, nanay. Bilisan mo na nga dyan. Gisingin mo nga yung tatay mo. Natutulog na po si tatay. Iwan na lang po kaya natin siya dito, nay. Ano? Gisingin mo nga. Madali ka, anak. Ayaw nga magising ni Tatay Bertie, nay. Ay nako. Susugurin na nga tayo ng mga aswang tulog pa din yung tatay mong lasenggo. Akin na nga ang itak niya. Eto po. Sa tingin mo ba? Uubra sa akin ang itak na yun, babae? Di subukan mong lumapit nang mataga ko to sa'yo. Ganun ba? Sige, makikipaglaro muna ako sa'yo. Sylvia, huwag kang makailam dito Sige Mercedes, basta ba ibigay mo sa akin ang ulo ng batang yan mamaya? Sige, matapos kong pahirapan ng batang yan. Ngayong wala ang mga gabay mo, ay wala kang magagawa ngayon batang albularya. Pag may pagkakataon ay tumakbo ka na, Juana. Humingi ka ng tulong. Iwan mo na kami ng tatay mo. Tatakbo? Saan? Sa tingin mo, hindi ko siya maaabutan? Ha? Hoy, pangit. Ako ang kalaban mo, hindi ba? Kaya hindi mo magagalaw ang anak ko. Sige, tingnan natin, babae. Sumugod nga si Mercedes kay Berta, kaya naman tinaga ito ni Berta. Pero mabilis lamang yun na inilagan ni Mercedes at akma sanang gaganti ito ng kalmot kay Berta. Pero bigla na may tumamang bato sa mukha nito, kaya naman napaatras ito. Ayan, isa palang pangit. Juana, bakit hindi ka pa tumatakbo? Hindi ko po kayo pwedeng iwan, nay. Kahit kasi pangit kayo, mahal ko pa rin po kayo at nanay ko pa rin po kayo. Humanda ka sa aking bata ka. Gigil naman na wika ni Mercedes. Naku, puro ka na lang humanda sa akin. Di ka naman nakakaganti pangit. Galit nga na sinugod ni Mercedes si Juana, pero hindi siya hinayaan ni Berta at humarang ito at inundayan ng taga si Mercedes. Pero mabilis na kailag ang aswang at nagawa siyang tadyakan nito, kaya naman napatilapon ito at nagawang mabitiwan ng itak at nawalan pa nga ito ng malay. Inang bagay sa'yo, pakialamera. Nanay, amanda ka sa ginawa mo si nanay kong pangit ka. Sinugod ni Juana si Mercedes at nagulat ang aswang dahil sa bilis nito. Sa isang iglap ay nasa likuran na niya si Juana at sinabinutan siya nito. Kakalbuhin talaga kitang pangit ka. Hinawakan nga ito ni Juana sa buhok at ibinalibag. Hindi naman makapaniwala si Sylvia sa nakikita dahil nagagawang matalo ng batang si Juana ang gabunang aswang na si Mercedes sa mano-manong laban. Inis na inis naman si Mercedes dahil nagawa ni Juana na maibalibag siya nito, kaya naman tumayo ito at muling sinugod si Juana. Pero dahil sa mutyang taglay ni Juana ay walang nagagawa sa kanya si Mercedes dahil kahit matamaan niya man ng kalmot si Juana ay hindi naman ito nasusugatan man lamang. Nakita ni Sylvia ang kwintas na suot ni Juana, kaya naman nilapitan nito ang walang malay na si Berta at tinutukan ng matalas niyang kuko. Tigil! Tumigil ka, bata, kung ayaw mong tusukin ko ang leeg ng nanay mo. Lumayo ka si nanay ko. Lalayo ako kung susundin mo ang sasabihin ko sa'yo, bata. Sylvia, sinabing wag kang makialam dito eh. Anong wag makialam, Mercedes? Tinan mo ang sarili mo. Kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo sa batang yan hanggat suot niya ang kwintas ni Juanita. Napagtanto ni Mercedes na suot nga ni Juana ang kwintas na nagtataglay ng mutya ng baghari. Kaya naman wala siyang magawa rito. Hubarin mo ang kwintas mo kung ayaw mong laslasan ko ang leg ng nanay mo. Madaya ka? Madaya kayo mga pangit? Hindi kayo marunong lumapit ng patas? Ikaw ang madaya. Kaya pala nahihirapan ako sa'yo. Dahil may mutya ka palang taglay. Hubarin mo ng kwintas mo kung ayaw mong patayin ko ang nanay mo. Sandali. Sige, eto na. Hinubad na nga ni Juana ang kanyang kwintas. Itapon mo dito. Itinapon nga iyon ni Juana sa unahan ni Mercedes. Ayan,
Ngayong wala ka ng mutya, kumanda ka talaga sa akin. Ikaw na ang bala dyan, Mercedes. Ngayon, wala nang taglay na mutya ang bata. Madali mo na yung matatalo. Sinugod nga ni Mercedes si Juana at akma ng kakalmutin. Pero bago ito makalapit ay mabilis na binuhat ng tikbalang si Juana at itinakbo papalayo. Kaya naman hindi ito tinamaan ni Mercedes ng kanyang pagkalmot. Buhawi, mabuti at tumating ka. Hindi, ang tikbalang! Galit namang nagwika ang tikbalang na humanda o manoong mga ito dahil sa pagtatangka nila nasaktan si Juana. Huwag kang makailam dito, tikbalang. Kung hindi, papatayin ko ang babaeng ito. Bigla namang napaigtad si Sylvia nang may sumaboy ng asin sa likuran niya. Kaya naman, nabitiwan niya si Berta. Sinong pangasang sumaboy ng asin sa akin? Ano aswang? Mahapdi ba? Sino kang pangas na matanda ka? Magsalita ka! Lola? O, ikaw? Napangiti naman si Lola Sabel. Ayos ka lang ba po? Huwag ka mag-alala. Narito na ako para tulungan ka. Nakita ni Mercedes ang kwintas kaya mabilis na itong itinakbo para kunin. Pero mabilis na inutusan ni Juana ang tikbalang na si Buhawi para kunin ang kwintas niya. Dali Buhawi, ang kwintas ko. Kunin mo. Mabilis na tumakbo ang tikbalang para kunin ang kwintas ni Juana at dito ay naunahan niya ang aswang na si Mercedes. Napapalundag na pala para kunin ang kwintas. Pero nagawa na itong makuha ng tikbalang kaya imbes na makuha nito ang kwintas ay sinalubong siya nito ng malakas na sipa kung saan napatilapon ito ng malayo sa kakahuyan at napasukan ng dugo sa lakas ng tinamo nitong sipa. Ayun, lipad ng malayo ang pangit. Mabilis na ibinigay ng tikbalang kay Juana ang kwintas nito at agad naman na isinuot yun ni Juana. Ano ka ngayon? Ikaw na lang ang mag-isang natitirang pangit ka. Kinuha ni Juana ang itak ng kanyang tatay Berto na nasa lupa. Ikaw ngayon ang humanda sa akin? Magbabayad kasi ginawa mo si nanay Berta ko. Kailangan kong tumakas. Babalikan kita bata. At sasabihin ko sa lolo mo na buhay ka. Napatigil naman si Juana sa sinabi ng aswang na si Sylvia at akma na sana itong lilipad nang hindi ito makagalaw dahil pinatamaan pala ito ng orasyon ni Lola Sabel. Hindi ka makakaalis. Wala kang pagsasabihan. Daliwa na, apo. Tapusin mo na siya bago pa siya makatakas at makapaminsala ng iba. Tumakbo si Juana at tinaga ang leeg ng aswang na si Sylvia. Ang bagay sa'yo? Leeg mo ngayon ng nalaslas na pangit ka. Nagawang mapatay ni Juana si Sylvia ang aswang na lipad na alagad ng kanyang lolo na si Carrion. Samantalang, pinuntahan naman ng tikbalang ang pinagbagsakan ni Mercedes pero wala na ito doon at nagawa na naman ito na makatakas. Ayaan mo na Buhawi. Sa susunod, hindi na yun makakatakas sa akin. Salamat sa iyo sa pagliligtas mo sa akin. At sa'yo din po Lola. Wala na po. Hindi na napigilan ni Lola Sabel na yakapin ang apong si Juana. Kahit hindi pa alam ni Juana na ito ang tunay niyang lola, ay ramdam niya ang init ng yakap nito. Ano po ang ginagawa niyo po dito Lola Sabel? Bakit po kayo naririto? Napadaan lang ako dito po nang makita ko na may komosyon kaya agad akong lumapit. Pero hindi po kayo natakot sa aswang? Tsaka nakikita niyo po ang kaibigan kong tikpalang? At kayo din po ang nagpataw ng orasyon para hindi makatakas ang aswang? Kaya sino po ba talaga kay Lola Sabel? Wala na nga nagawa si Lola Sabel kundi aminin kay Juana ang totoo. Pero bago umano nito sabihin ang lahat sa bata, ay umuwi na muna sila para magamot ang kanyang nanay Berta at madala na sa bahay ang tulog ng tatay Berto. Binuhat at pinasakay ni Juana sa likod ng tikbalang ang kanyang mga magulang. Hinatid naman sila nito sa kanilang bahay at dito na inihiga ni Juana ang kanyang mga magulang at ginamot naman ni Lola Sabel ang sugat ni Aling Berta na tinamo. Habang tulog ang mag-asawa, ay dito na sinabi ng matanda kay Juana ang totoo na siya umano ang tunay niyang lola. Ano po? Ikaw po ang tunay kong lola? Oo po, ako ang tunay mong lola at matagal na kita na sinusubaybayan. Kung kayo ang tunay kong lola, nasa naman po ang tunay kong mga magulang? Patay na sila po. Anak ka ng anak kong si Juanita. Isa siyang magaling na albularya. At ang kwintas mong yung suot ay galing sa kanya po. Ano po? Sa kanya po ito galing? Teka Lola Sabel, sino naman po yung lolo ko na sinasabi ng aswang kanina? Siya si Carrion na po, ang tatay ng ama mo.
Isa siyang pinuno ng mga mababaraang. Ibinenta niya ang kaluluwa niya sa Diablo para maging malakas at para maging aswaang. Mambabarang po ang lola ko? Ibig sabihin, mambabarang din ang tatay ko, Lola Isabel? Oo, apo. Taglay mo ang dugo ng albularya at mambabaraang. Kaya ka kinakatakutan ng lola mo dahil maaari kang maging hadlang sa kanya sa hinaharap. Maging hadlang? Ano pong ibig sabihin niyo po, Lola? Maaari ka kasing lumakas pa kaysa sa kanya po. Dahil pareho mong taglay ang dugo ng albularya at mambabaraang. Kaya kakaiba kang bata po. Hindi ka pangkaraniwan. Bakit ako po ang hadlang sa lola kong mababarang, Lola? Dahil balak niyang maghari apo at kapag nangyari yon, maraming mapapahamak at mamamatay. Sa ngayon, unti-unti nang lumalaganap ang mga alagad ng lola mo. Kaya ako naglilibot para puksayin ng mga yon. Pero matanda na ako. Maaring isang araw, makatagpo ako ng mas malakas na kalaban na papatay din sa akin. Kapag nangyari yon, ikaw na lang ang pag-asa ng mga albularyo. Napupuksa sa kasamaan, Wana. Apo. Ano? Ako po? Paano ko naman pagagawin yung Lola Isabel? Nakakataband naman po yun. Marami pong kakalabanin. Sa ngayon na po, hindi mo kailangan mabahala. Gawin mo ang mga normal mong ginagawa hanggat hindi alam ng lolo mo na buhay ka. Ay hindi ito magtatagumpay sa kanyang binabalak sa hinaharap. Naguluhan naman si Wana sa sinasabi ng kanyang lola. Pero ngumiti lamang ang matanda at pagkatapos ay nagpaalam na ito kay Wana na aalis na. Paano po? Mauuna na ako. Hindi po ba kayo mananatili dito sa amin ni Lola Isabel? Pwede naman pong dito na lang po kayo sa amin. Hindi maaari po. Mapanganib. Pag nalaman ng kalaban niya na nakatira ko dito sa inyo. Kaya mas maiging malayo ako sa iyo, Wana. Pero patuloy pa rin kita na susubaybayaan. Sige po, Lola Isabel. Kayo po ang bahala. Mag-iingat po kayo. Lumakad na nga ang matanda at iniwan na si Wana sa kanilang bahay kasama ng mga magulang nito na sina Aling Berta at Mang Berto na kapwa mga tulog. Kaya dito ay natulog na lamang din si Wana. Samantalang, kay Mercedes naman. Malas, dumating pang tikbalang na gabay ng buwisit na batang yun. Hindi ko akalaing buhay pa pala ang matandang albularyang yun. Umanda ka, Wana. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Kinabukasan sa bahay nila Wana ay naunang nagising si Aling Berta at may benda ito sa braso. At dito ay hinanap niya kaagad ang kanyang anak na si Wana. Wana anak, anong nangyari? Pinuntahan niya si Wana sa kwarto nito at nakita niyang natutulog ito. Kaya naman, ginising niya kaagad ang kanyang anak. Wana? Gising! Anak? Bakit, Pinay? Inaantok pa ako eh. Gumising ka dyan. Ano nangyari? Nasaan ang mga aswang? Tumingin ka po sa salamin. Pag nakita niyo po ang sarili niyo, ay na po ang aswang, Nay. Bumangon ka na nga dyan, Wana. Huwag mong na nga akong inaasar. Wala na nga nagawa si Wana, kundi ang gumising. At ganun din naman si Mang Berto na ginising din ito ni Aling Berta. Kaya naman napatanong pa ito kung ano ang nangyari at bakit ito nagigising. Wala kang maaalala talaga dahil lasing na lasing ka. Alam mo bang binaga tayo kagabi ng 2 aswang? Tapos ikaw? Anong ginawa mo? Natulog ka pa. Nagwika naman si Mang Berto na ano umanong binagat sila dahil ang huli niyang natatandaan ay pauwi na ang mga ito na galing sa lamay. Oo nga, pauwi na nga tayo nang biglang may humarang sa ating mga aswang. Tingnan mo, nagkasugat pa nga ako sa braso Pero ikaw, tulog ka lang. Wana, ano nangyari? Natatandaan ko tinadyakan ako ng aswang bago ako mawala ng malay. May tumulong po sa atin, Nay. Yung kaibigan ko pong tikpalang, tinulungan niya po ako laban sa mga pakit ng mga aswang na yun. Napatay ko pa nga po ang isa eh. Tapos yung isa, nakatakbo pa. Ano? Tinulungan ka ng kaibigan mong tikbalang? Apo, siya nga din ang bumuhat sa inyo kagabi para madala kayo dito sa bahay. Kapwa naman na tameme sina Aling Berta at Mang Berto sa sinabi ni Wana sa kanila. Kaya naman hindi na kumibo ang dalawa at nagkatingin na lamang ang mga ito. Kaya dito ay nagluto na lamang ng almusal si Aling Berta at pagkatapos ay nag-almusal na nga sila. Matapos kumain ay lumakad na si Wana sa likod ng bahay nila at naupo na naman ito sa ilalim ng puno ng mangga. At dito ay naiwan na mag-asawang Berto at Berta sa mesa. Berto, hindi kaya si Wana ay isang engkanto? Hindi ba natagpuan natin siya sa may kakahuyan kung saan sinasabing marami nagpapakita ng mga engkanto?
Hindi kaya anak si Juana ng isa sa mga ito? Sumagot naman si Mang Berto na imposible o mano yon. Tawa ang anak nilang si Juana dahil kung engkanto ito ay dapat nalaman na nila noon pa. At bininyaga naman ito sa simbahan at kumakain ng pagkain na may asin. Nagtataka lang kasi ako sa batang yan. Akalain mong hindi natakot sa mga aswang? May kakayahang manggamot at may kaibigan pang mga engkanto? Nagwika naman si Mang Berto na baka anak si Juana ng isang albularya. Pero kahit ano pa man o mano ito ay anak pa rin naman nila si Juana at hindi magbabago yon. Samantala, balik kay Juana sa may puno ng mangga ay nakabalik na ang mga gabay nitong duwende at kapre at nakita na nila ang pinagtataguan na lugar ng matandang si Aling Simang. Ano Nuno? Kapriti, alam niyo na ang lugar ni Aling Simang? Nagwika naman ng duwende na oo o mano at nasa ikalawang baryo na ito nakatira sa may kakahuyan at kinarir na umano ang pangungulam dahil nagpapabayad na ito kapag may gustong ipakulam sa kanya. At hindi lang yon, dahil nagpayanggaw na din ito para maging isang ganap na aswang. Ganun ba? Hindi talaga nagbabago si Aling Simang? Dapat masugpo na kasamaan nito Nuno? Nagwika naman ng duwende na ano umano ang plano ni Juana at pupuntahan ba umano nila ito. Nuno, pupuntahan natin si Aling Simang sa bahay niya mamaya. Agad naman na tumango ang mga gabay nito kay Juana pero dahil antok pa sa nangyari sa kanila kagabi ay nagpa siya munang matulog si Juana. Hanggang sa lumipas nga ang ilang oras ay hapon na ito nang muling magising. Kumain muna ito at saka nagpaalam sa kanyang mga magulang na maglalaro lamang umano ito kasama ang kanyang mga kaibigan. Pero ang totoo ay pupuntahan nito si Aling Simang para kumprontahin. Anay, alis po muna ako ha. Maglalaro lang po kami ng mga kaibigan ko. Sige, pero wag kang magpapagabi ha. Umuwi ka kaagad bago magdilim. Lumakad na nga si Juana papunta sa lugar kung saan nakatira ang mangkukulam na si Aling Simang para gumanti sa ginawa nito sa mga magulang niya at para na din matigil na ang ginagawa nitong kasamaan. Pero habang papunta si Juana sa lugar ni Aling Simang ay nakita ito nila Bebeng at Nana. Kaya naman, tinawag nila ito. Sandali Juana, saan ka ba pupunta? Kayo pala Bebeng? Nana, huwag kayo maingay ha. Pupuntahan ko si Aling Simang para makaganti ako sa ginawa niya si nanay at tatay ko. Ano? Alam mo ba kung nasan ngayon si Aling Simang? Nana, kaya nga pupuntahan ko eh. Hindi ka ba natatakot, Juana? Hindi, Bebeng. Nagagalit nga ako eh. Kasi nang kukulang pa daw siya ng iba at nagang aswang na daw siya. Kaya kailangan na masugpo na si Aling Simang habang maaga pa. Kung ganun, sasama kami sa ni Nana, Juana. Ano, Bebeng? Hindi pwede. Mapanganib. Kaya nga sasama kami sa iyo eh. Di ba magkaibigan tayo? Kaya hindi ka naman pwedeng pabayaan na mag-isa, Juana. Nga, Juana. Kaya isama mo na kami ni Bebeng. Tital, pareho naman tayong may kwintas sa proteksyon eh. Sige, kayong bahala. Pero kailangan natin magdala ng asin para pangontra. Nagang aswang na kasi si Aling Simang. Sige, walang problema, Juana. Dumaan tayo sa paggawaan ng asin. Magdala lang tayo ng lagayan. Tapos manghingi tayo dun. Nga, doon nagtatrabaho ang tatay ko. Kaya makakahingi tayo ron. Sige, Nana, tara. Kaya naman lumakad na nga ang tatlo at dumaan nga ang mga ito sa paggawaan ng asin. At dito ay humingi nga sila. Sinabihan naman sila ng tatay ni Nana na sige na umano at kumuha na lamang sila doon sa nakatumpok na asin. Kaya naman inilagay nila ito sa sisidlan nilang maliit na sako at saka nagpasalamat at umalis na. Ayun, marami na tayong asin, Juana. Oo nga, isang sakong maliit pa oh. Ayos na yan, tara na sa bahay ni Aling Simang. Lumakad na nga ang magkakaibigan. Dahil may kalayuan ng konti ay inabot na sila ng takip silim nang marating nila ang baryo kung saan andoon si Aling Simang. Tinuro ng duwende ang lugar kay Juana hanggang sa matunto nila ang bahay nito sa may kakahuyan. Andito na tayo, Bebeng. Nana, yun ang bahay ni Aling Simang. Anong gagawin natin, Juana? Dito lang muna tayo at lalapit ako para silipin ang loob ng bahay. Lumapit naman si Juana sa bahay at sa maliit na siwang ng dingding ay sumilip ito. Nakita ni Juana si Aling Simang na nakaluhod at may dinadasal sa isang altar. Maya-maya ay lumapit din sina Bebeng at Nana para sumilip na din at iniwan pa nila ang dala nilang sako ng asin sa kanilang pinagtataguan. Bebeng, Nana,
Bakit kayo lumapit? Gusto din naming makita kung anong ginagawa ni Aling si Mang Wana. Sumilip muli ang tatlo at dito na napanganga sina Bebeng at Nana at Wana dahil pagtingin muli nila sa loob ay may nakita na silang batang babae na umiiyak na nasa edad 4 na taon. Nakagapos yun sa mesa sa ibabaw ng altar kung saan nagdadasal ang matandang si Simang. Wana, anong gagawin natin? Kawawa naman ang bata na yun, oh. Oo nga, mukhang gagawin siya ni Aling Simang na pang-alay. Ililigtas natin ang bata, Bebeng. Nana, kukunin ko ang atensyon ni Aling Simang. Tapos iligtas niyo ang batang yun. Sige, Wana. Kaya naman dito ay nagtago sina Bebeng at Nana sa gilid ng bahay. At binato naman ni Wana ang dingding. Kaya naman lumagabog ito. Napatigil si Aling Simang sa pag-orasyon at lumabas ito ng bahay. Dito na nakatsyempo sina Bebeng at Nana na umikot na sa loob ng bahay. Hello, Aling Simang. Namiss niyo po ba ako? Wana, paano mo natuntunan ang lugar ko? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Mabutit nandito ka. Hindi ko manapatay ang mga magulang mo. Ikaw na lang ang gagantihan ko. Eh di subukan mo. Kung kaya mo ako. Ganun ba? Sige, kaya humanda ka. Nakita ni Wana ang pagbabago ng anyo ni Aling Simang. Tumayo ang mga buhok nito na parang mga alambre. Tumalas sa mga kuko, pati na rin ang mga ngipin. At namula ang mga mata nito. Ikaw na lang ang gagawin kong hapunan ngayon, Wana. At sa susunod na araw na lang ang batang dinukot ko. Sige. Lumapit kang pangit ka. Susugod na nga sana si Aling Simang kay Wana nang biglang nakarinig ito ng kalabog sa loob ng bahay dahil nagawa palang masagi ni Bebeng ang isang garapon na naglalaman ng kung ano-anong mga halaman kaya naman nabasag ito. Bebeng naman, hindi ka nag-iingat. Patawad, Nana. Tara na, dali. Tumakbo na si Bebeng at Nana kasama ng batang kanilang iniligtas kaya naman hindi sila naabutan ni Aling Simang dahil sa likod ng bahay nga sila dumaan. Dali, Bebeng. Nana, Tito, takbo kayo dito. Tumakbo sina Bebeng, Nana at ang batang kanilang iniligtas patungo kay Wana kung saan iniwan nila ang isang sakong asin na kanilang dala. Galit namang nakasunod sa kanila si Aling Simang. Hindi kayo makakatakas sa akin. Nagbanggit pa ito ng orasyon na palipad hangin pero hindi ito umubra sa tatlo dahil may mga suot ang mga itong kwintas na gawa ni Tatalino bilang pangontra sa mga orasyon at sa mga kulam. Hindi obra Aling Simang na pangit. Mga pesteng bata kayo. May mga pangontra pala kayo sa orasyon. Kaya ang tatapang nyo. Pero akala nyo ba makakaligtas pa kayo sa akin? Kakainin ko kayong tatlo. Ano ka? Hindi mo kami makakain, oh. Tsaka kay Bebeng pa lang. Hindi mo na siya mauubos. Kami pa kaya? Ang taba-taba kaya ni Bebeng? Oo nga. Tsaka ma-high blood ka kay Bebeng Aling Simang. Tinawanan pa siya ng tatlong bata. Kaya naman, mas lalo lamang itong nainis. Kaya naman sinugod niya ang mga ito. Pero yun ang inaantay nila Wana na pagkakataon. Nang malapit na si Aling Simang sa kanila ay agad nila itong sinabuyan ng asin. Napaatras at napahiyaw naman ang aswang namang kukulam sa ginawa ng tatlo. Ano, Aling Simang? Masakit pa? Mga pesteng mga bata kayo. May baon pala kayong asin. Pero hindi niyo ako mapapatay sa kakarampot na asin na sinaboy niyo sa akin. Kakarampot pala, ah. Bebeng? Nana? Dali. Nagulat si Aling Simang at nanlaki ang mga mata nito nang makita ang inilabas ng tatlo na isang sakong asin. Ayun, para sa'yo lahat yun, Aling Simang. Sinabuyan nila Wana, Bebeng at Nana ng asin ng aswang na si Aling Simang. Pati ang batang babae na dinukot nito ay nakisaboy na din ng asin sa matanda. Kaya naguhumayaw ito sa sakit habang umuusok ang katawan nito. At dahil sa dami ng asin na sinaboy sa kanya ay nagliyab ang katawan nito at nasunog. Nagawa naman nilang mapatay ang aswang na mangkukulam na si Aling Simang. Ayos, patay na siya, Wana. Nga, ang galing natin. Bebeng, Nana, salamat sa tulong nyo. Naiganti ko na din si Nanay Itatet. Nagawa po nating maaligtas ng bata kay Aling Simang. Iniwan na ng 4 ang nagliliyab na katawan ni Aling Simang at inihatid ang bata sa baryo kung saan ito dinukot ng matanda. Tuwang-tuwa naman ang mga gabay ni Wana sa kanya dahil nagawa nitong matalo ang kalaban nang hindi humihingi ng tulong sa kanila. Pero lingid sa kaalaman ni Wana ay malapit nang magsimula ang kanyang paglalakbay dahil unti-unti nang nawawala ang bisa ng kanyang kwintas dahil naglaho na ang mutya na nagpapagana dito. Kaya kailangan ni Wana na kunin ang sarili nitong mutya ng bahaghari
At dito na magsisimula ang kanyang mga pagsubok. Dito ko na muna po tatapusin ang kwento ni Juana, ang tamad na albularya. Sana po ay nagustuhan ninyo ang episode na ito. Maraming salamat at magandang araw pong muli sa lahat.